Anytime ay pwede mo nang kainin ang favorite chocolate cake mo nang hindi ka na kailangan pang bumili dahil napakadali lamang nitong gawin at hindi ka pa gagastos ng malaki para lang makain ang favorite mong chocolate cake. Dahil for today's video ay ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng chocolate cake na hindi na kinakailangan pang gumamit ng oven. At kung icing naman para mapasarap ang iyong chocolate cake ay no problem dahil ituturo ko rin sa iyo kung paano gumawa ng instant icing na hindi na kinakailangan pa ng whipping cream para lang mapasarap ang iyong chocolate cake. Kung gusto mo yan matutunan lahat, just keep on watching. Let's start! Unahin na natin yung ating dry ingredients. Gagamit tayo dito ng 1/2 cup all-purpose flour or harina at 1/2 tablespoon ng baking powder. Salain natin yan gamit itong ating strainer at wire whisk para naman walang namumuong harina. Maglalagay din tayo dito ng 5 tablespoon ng cocoa powder at 1/2 cup ng brown sugar. Mix lang natin lahat ng ating dry ingredients. Mix lang natin lahat ng dry ingredients at kapag na-mix na natin mabuti yung ating dry ingredients, maglalagay din tayo dito ng 2 itlog, 1/2 cup ng evaporated milk, pwede rin ng fresh milk. Maglalagay rin tayo dito ng 1/4 ng asin, pangbalanse ng lasa, 2 tablespoon ng butter, pwede rin ang margarine. Mix lang natin yung ating dry ingredients at wet ingredients. Mix lang natin niyang mabuti hanggang sa maging smooth yung ating mixture. Dapat walang namumuong harina dito sa ating mixture. At dapat ganito nakasmooth yung inyong mixture. Kung makikita nyo ay wala nang namumuong harina sa ating mixture. Ililipat na natin yan sa paglulutuan natin. So, depende sa inyo kung saan nyo siya lulutuin. Pwedeng sa kawali. Pero ako, dito ko siya lulutuin sa aking saucepan. Dahil konti lang naman itong aking ginawa. Dito lang sa maliit na saucepan ko, lulutuin itong aking chocolate cake. At kapag na-transfer na natin lahat ng mixture sa ating paglulutuan, dito sa ibabaw ng ating mixture ay maglalagay tayo ng chocolate toppings. So, any chocolate brand ay pwede. Dark chocolate nga pala yung nilagay ko dito sa toppings ng aking chocolate cake. Then, isalang na natin yan sa ating apoy. Yung apoy natin dito ay dapat sobrang hina lang para lang tayo nag-iin ng sinaing. Takpan natin yan at lutuin natin sa loob ng 15 to 20 minutes. After 20 minutes ng pagluluto ay i-check natin kung naluto ba siya gamit ang ating toothpick. Tusukin lang natin yan ng toothpick. Kapag may sumamang mixture, ibig sabihin hindi pa siya luto. Extend natin yung time sa pagluluto. Then kung wala ng mixture na sumama sa ating toothpick, it means luto na siya. Then set aside natin yan at palamigin. Mamaya ay i-unmold natin yan. At proceed na tayo sa ating icing. Gagamit lang tayo dito ng butter. So, magtutunaw lang tayo dito ng butter. At hindi na natin to kailangan pakuluin ha. So, kapag mainit na yung inyong butter at yung inyong casserole, ay pwede nyo nang ilagay dito yung ating chocolate. Any chocolate brand ay pwede. So, dark chocolate pa rin yung ginamit ko dito. Kapag sa tingin nyo ay mainit na yan, patayin nyo na at hayaan nyo na lang mag-melt yung inyong chocolate dito sa ating butter. At kapag natunaw ng mabuti yung ating chocolate sa ating butter at ganito na yung consistency, ay okay na yan. Take note po ha, sa pagluluto ng ating pinaka-chiffon cake, kailangan mahinang-mahina lang yung apoy ninyo para hindi ito masunog. At eto na yung ating chiffon cake. Don't worry, hindi po yan sunog dahil yung ginamit kong chocolate topping sa ibabaw ay dark chocolate kaya medyo dark talaga siya. Ilalagay na natin yung ating ginawang icing. Spread natin yan para lahat ng ating chiffon cake ay malagyan itong ating icing. So, i-spread ko lang to para lahat ay malagyan.
Ayan, lahat ay nalagyan na nitong ating icing at kung makikita nyo ay sobra-sobra pa nga itong ating nagawang icing. So, alilinisin ko lang yan para naman maging presentable sa mata yung ating ginawang cake. At kapag natanggal ko na tong sobrang chocolate icing na to, ay pupunasan ko din to ng tissue para naman mas malinis pang tingnan yung ating chocolate cake. So ayan, malinis na at maganda na sa paningin natin yung ating chocolate cake. Syempre, hindi kumpleto yung ating chocolate cake kung walang design. So lalagyan ko lang to, mag-sprinkle lang ako dito ng candy sprinkle. Lalagyan ko lang yung mga gilid nito para mas magandang tingnan at mas masarap tingnan. So, mas nakakatakam siyang kainin. O diba, sino bang mag-aakala na itong chocolate cake natin ay niluto lang sa kawali or sa saucepan? So, ayan, tingnan nyo naman kung gaano kasarap yan tingnan. Syempre, hindi tayo papayag na hindi titikman yung sarili nating gawa. Kaya naman, i-slice na natin yung ating ginawang chocolate cake. Tignan nyo naman yung ating nilutong chocolate cake. Hindi mo iisipin na luto yan sa kawali dahil hindi naman nagkakalayo yung kanyang itsura, yung kanyang lasa, at yung kanyang pagkamoist sa niluto sa oven. Kaya naman, subukan nyo na rin gawin at lutuin itong ating chocolate cake. Syempre, titikman natin yan. Ang sarap niya at malambot at talagang lasang-lasa mo yung chocolate cake na hinahanap mo. Kaya naman, hindi ka na talaga bibili kapag nasubukan mo itong gawin. Sana ay nagustuhan mo itong ating recipe for today. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. And please, paki-share mo na rin itong ating video para naman sa mga mommies na gusto rin makapagluto ng chocolate cake kahit wala silang oven. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!